Nagbunyi ang mga jablo ngayon mga kababayan dahil naglabas na. Oo, naglabas na ayon kay Boying Rimulya mga kababayan ng warrant of arrest daw di umano ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Naglulundag sa tuwa mga kababayan sina Cristina Conti. Itong nasa likod mga kababayan ng kasong ito laban kina dating Pangulong Duterte. At bukha mga kababayan, mukhang hindi ito maganda para sa kampo nila Tatay Digong mga kababayan dahil sa paglalabas ng mga panibagong warrant of arrest mukhang napagtibay mga kababayan itong kanilang kaso. Mukhang naniwala mga kababayan ang mga taga-ICC dito sa kasinungalingan ng mga demonyong ito mga kababayan na nagsampa ng kaso kay PRRD at sa mga kasamahan niya. At ayon sa ilan, sa pagkakalabas ng warrant of arrest na ito ni Bato, mukhang malakas ang tsansa mga kababayan na magpo-proceed ang kaso ni Tatay Digong Duterte. At ang gusto pa nitong babaeng may kagat-kagat na salbabida mga kababayan, Cristina Conti, na ayon sa mga netizens mukhang suso daw mga kababayan. Ay hindi lang daw si Bato ang dapat labasan ng warrant of arrest mga kababayan, kundi pati na rin si Bongo. Hindi lang si Bongo, kundi pati na rin si Robin Hood Padilla. Gusto nitong Conti mga kababayan na si Duterte, si Bato, si Bongo at Robin Padilla ay magsama-samang makulong sa ICC. At talagang parang kiniliti siya mga kababayan habang sinasabi niya yan. Panoorin po mismo ninyo mga kababayan ha, etong anunsyo ni Lobender Boying Rimulya mga kababayan. Kumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin mga kababayan kung ikikidnap pa rin nila ito. Sa likod ito mga kababayan na mayroon ng matibay mga kababayan na guidelines etong Korte Suprema na nirelease mga kababayan tungkol dito sa extradition. Pagpapadala ng isang tao sa ibang bansa mga kababayan. Pero ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, bine-verify pa nila yung nasabing ulat, no? Wala pa rin silang natanggap na kopya. Bakit ang ombudsman ang nag-aanunsyo niyan mga kababayan? Ombudsman na siya hindi na sa DOJ. Oh, siya ang nagsabi yun. Tatanggap mula sa ICC. Magbibigay anya sila ng karagdagang detalye. Siya pa ang naunang nakaalam mga kababayan, ombudsboying. Sa sandaling maging available yung impormasyon. Nauna na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit ngayon sa dahig kaugnay ng reklamong crimes against humanity. I have it on good authority. Kasi wow, good authority pa daw siya. Bad ka! Animal ka. Public interest to. Tama. Visit ka. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga. O ibibenda naman nila ang law dito mga kababayan. Kikidamping naman nila sa Bato. Tingnan natin mga kababayan kung uulitin na naman nila ang kanilang pangingidnap mga kababayan. Nakapag-prepare na si Bato mga kababayan Yung kay Tatay Digong, wala silang mga mga kababayan chance na mag-prepare dahil minadali. Pwede pa sana silang mga kababayan petisyon sa korte ganyan. Hindi nila pinayagan. Ngayon si Bato mga kababayan nag-prepare na. Wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Wala ka ng jurisdiction. So yan ba confirmed na ombudsman? I think so. I think so. Bakit hindi kinumpirma ng kabangagan? Baka mayroon na namang surprise na mga kababayan, no? Manhunt kay Bato. I would say so. Na I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako may binalita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Nagtrabaho? Hindi trabaho ng ombudsboying yan. Kasi ngayon, ang proseso kasi niyan, bago na kasi. Wow, nagbago. Biglang nagbago mga kababayan. Hoy, kailanman hindi yan nagbago. Binedyo ng anlo. Yung panahon ni Tatay Digong. Noong October 1, naglabas na ng new rules on extradition. Supreme Court. Okay. Mali yan mga kababayan. Hindi yun new rules. Pinagtibay lang nila lalo mga kababayan. Kinlaro nila dahil inabuso nitong sina Boying Rimulya. Extraditable offense. Kasi I remember recently ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Paano lang yung kay Tatay Digong? Hindi siya extradite? Parang may inisyong guidance ba o decision o rules ng Supreme Court tungkol dito. Oy, Korte Suprema. Magbigay na kayo ng desisyon tungkol doon sa legality ng pagpapatapon kay Tatay Digong sa ICC.
Para wala na tong masabi tong bugok na to. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines Na ng bago. Yes, Supreme yes. Court. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong... Sarap sampalin mo, Boying, no? Tapos yung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, grabe, walang 24 hours, wala. Tapos na extradition. Hindi nga dumaan sa extradition. treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Sana nga mga kababayan, bumalik tayo sa ICC ng ano. Ito naman ang ating sasampahan ng kasong mga jablong ito. Ang biruan na si Bangag. Magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila O ngayon mga kababayan, susunod na sila. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi. ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Ano ang tawag ICC. doon kung extra Email request yan eh. Email request. Email. Papuntahin mo dito para magulpi namin. Ng mga taga-ICC mga kababayan, gugulpihin natin. extradite si Senator Requesting party. yung requesting party. ICC. ICC ang requesting ICC. party. So Oh. they will have to ICC. pass dun sa mga I take it. Guidelines. Yung guidelines. Yung rules. Based on the guidelines and rules. Recent Eton si Boying mga kababayan, no? Grabing panghudas ngayon mga kababayan, ano? Nating tulos ito mga kababayan eh. Dahil, alas nito mga kababayan? Pagbaba nito, sandabakbak ang kaso ang kahaharapin nito mga kababayan. Magsakit-sakitan yan, may leukemia ako. Wala kaming pake. Ibalik ang parusang bitay mga kababayan. Kahit pa may leukemia yan, parang hindi na death penalty kundi euthanasia. Yan na siguro ang parusa mo kapag mapatunayan kang may sala, Boying. issued by the By the Supreme Court. Supreme Court. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request. Kayo nga, mga bendalo kayo, mga demonyo. He will have to appear. But he will have to appear. Okay. Oh, Hindi para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt na, his rights. di ba, bigla No. siyang Dadamputin kagaya ng Tatay Digong. Tingnan nyo mga kababayan. Kung dumaan lang yon sa talaga mga kababayan sa korte o ganyan. Nakapag-prepare pa si Tatay Digong. Hindi natin masasabing kidnapping. Pero sa ginawa nila mga kababayan, kakalad ka rin ko yan. Kadimonyohan mga kababayan. Pwede yun. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. For your information mga kababayan, hindi yun bago mga kababayan. Pinagtibay lang ng Korte Suprema mga kababayan. Yung dati ng existing na batas. Pakinggan nyo sa Attorney Trixie. clarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court Tinlaro circular lang. kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Dahil inabuso nila mga kababayan, mga hudas. Tapos, yung dadaan sa local court daw mga kababayan, inako nila. Yung DOJ daw ang local court. Kailan pa naging korte ang DOJ? Yung korte, nagde-decide mga kababayan. Ang DOJ, hindi yan nagde-decide. Nag-a-appeal nga doon sa korte. Hindi yan korte. Ito susunod Etong walang korte na to. ngayon. Wala nang ulan. Ang hiling lang namin sa'yo, Boying, no? Magdusa ka sa dagat-dagatang apoy, Boying. Pagdating ng araw. Ayun, magpakasaya ka ngayon. Maghudas ka. Magkalat ka ng kademonyuhan. Pero magdudusa ka. Pagdating ng araw doon sa dagat-dagatang apoy. Ang maraming naglalaro at tama-tama nandiyan si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede kasing mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas eh. Yung May batas. Bakit hindi nyo sinunod? Binend the law. Hindi nga bend the law, break the law. batas natin, Republic Act 9. Tapos kinasuhan ito mga kababayan. Absuelto. Daig pa ang bend the law. Break the law na talaga. 1951 recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases Wala nga jurisdiction na eh. that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian law. Under international Humanitarian. Hello, wag kayong mag-discuss ng humanitarian. Yung hindi makatao yung ginawa nyo kay Tatay Digong, mga buwisit yung kayo. kaso na ibinibintang kay Senator Bato
ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. To agree to our... Ito mga kababayan, naglulundag sa tuwa mga kababayan, Itong mga mukhang suso mga kababayan, Tingnan nyo, ang pula ng, ay nako, sing pula ng kanyang damit, ang kanyang uso mga kababayan, parang suso. To meet with us today and to answer some questions, no? How are you? Maganda bang umaga mo? Naku, magandang umaga kasi Pero ang mukha, Lord. Si- Ito parang may mga kababayan. Parang hindi pa niyan mahubad yung kanyang maskara pang Halloween. umaraw pa. Built-in maskara. Siyempre, yung mga naghahanda ng go bag, nagpupuno ng mga tubig. Puno ng anong uso mo. Nagambala kasi biglang may announcement na ganito. Parang kiniliti talaga ang tumbong mga kababayan. Sa balitang yan. Pero ang sabi nga ni Bato sige, handa siyang magpa-aresto mga kababayan kung dadaan sa tamang proseso. Pero kung itutulad kay Tatay Digong mga kababayan na kidnapping na talaga, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Sabi nga ni Bato mga kababayan, mas mabuti kung talagang magde-decide ang ating korte na dapat arrestuin si Bato at i-turn over sa ICC. Mas mabuti daw dahil para mayroon ng kasama si Tatay Digong, siya na ang mag-aalaga mga kababayan. Okay. So it's good news. At -1 na rin yan mga kababayan sa kaalyado ni VP Sara sa Senado. So kung mayroong mga kababayan, impeachment, favorable na naman sa kanila. Is it? Yes, definitely. Okay. From your many interviews, I gather there are different ways to be liable sa ilalim ng Rome Statute. So si dating Pangulong Duterte, it's more of for lack of a better term, yung mastermind, di ba? Mastermind pa. Commit the crime. I mean, he doesn't commit murder. Ito mga rebelde mga kababayan, hindi natin sinasabing ikaw pero yung mga di ba? Inline sila ng ideology sa mga rebelde. Yung mga idol mo na lang, yan ang totoong mayroong kasalanan against humanity mga kababayan dahil 50 years yang nagsasalot Ang daming biniktima ng mga jablong yan mga kababayan, itong mga grupo nito ni Conti Directly, pero meron siyang network na ginagamit. I imagine iba yung basis ng arrest kay Senator De La Rosa? Yes po. So, technically, the ICC used a very generic term, which is Duterte is an indirect co-perpetrator. So, the fact that he did not pull the trigger means he's not the direct perpetrator. Pero on the other hand, the term co-perpetrator is so generic, parang sino ang nag-pull ng trigger? Si Bato? Nakita nyo ba? Pwedeng co-mastermind, pwedeng co-conspirator, ganun yung pananaw ng iba Sa ikaw, Pilipinas kotong siguro, lupa. if we were to, kumbaga, ikaw kotong lupa. Conspiracy ba yan? Paano ba yan? Dito po sa ICC, they could, at the point of issuance of a warrant of arrest, evade that pa. All they need to say is that this person is among those who are most responsible for crimes against humanity. So in the warrant, they don't even need to Wanda say talaga kayo Conti, mauubos kayong mga grupo nyo. Grupo ng mga makakaliwa mga kababayan, mauubos talaga yan kapag uupo na si Sara. that Bato de la Rosa is responsible for so many killings, for this and that. All they have to point out is that he was one Wala of nga those kayong alam na instrumental or important in sino ang mga pinatumba ni Bato? the implementation of the policy. Yung mga details po, nakita natin kay Duterte, nilabas pa later. Hinuli siya ng March, nirelease yung tinatawag na document containing the charges in July. Right. Yung binabanggit natin kaya medyo parang may alam na tayo kay Bato kasi nagbanggitan na rin doon kung co-perpetrator si Duterte, sabi ng sa... Tapos mga kababayan andun din daw sa listahan si Bongo. Tapos, andun sa dulo mga kababayan, malayong dulo na, si Sara. Lord, talagang uubusin nila. Confirmation sa document. Pati si Sara. Ito yung parang information nila. Dahil naging mayor daw si Sara mga kababayan ng Davao City. Pero mahaba, parang 20 pages. Mahaba ang baba. It's also accompanied by a brief. So the pre-confirmation brief, taken together, these two documents, kind of say that as a co-perpetrator, Duterte was assisted by 8 others. Okay. Pwede ka na po redacted. Yun lang. Pero dun sa isang redacted portion, parang maaninag mo, bato na bato ito. Bato na bato. Nguso na nguso.
Hindi lang naaaninag. Talagang nakikita namin. Nagsisisigaw sa laki ng usok. If found guilty, would you know kung pare-pareho yung penalty na in these cases since iba-iba yung or is it the same because they're co-perpetrators? Sabi Eto mga kababayan, siguraduhin nyo lang ha na talagang mapapakulong nyo si Bato bago bumaba si Bangag mga kababayan, dahil kung hindi, talagang hindi na kayo makakaano. Puro Duterte na lahat mga kababayan ang magiging presidente. Dahil hindi nila hahayaan mga kababayan na muling mamamayagpag itong mga jablong ito. Siguraduhin nyo lang. O naman, pati yan si Bato mga kababayan, kapag maubos ng mga Duterte na maging presidente, pwede rin niyang tatakbong presidente, sina Bongo. Hindi na kayo papapalitin, mga hudas kayo. Could be different. Kasi technically, the case against Duterte and the possible or upcoming case against Bato will be separate. Hindi sila parehong-pareho on all fours. Pareho sila ng fact. Pero, if Duterte was only indicted for killings, yun nga yung isang tanong namin bakit yung scope ng crimes against humanity ni Duterte, patayan lang? Bakit hindi yung pagkulong din? At dito na pumapasok si Bato. Sino ba kasi yung nag-order or sino ang nag-implement ng pagkulong? More than 300,000 were arrested during the war on drugs. Arrested? And then yung nag-surrender? Sino bang inaano nito mga kababayan? Pinagtatanggol nito yung mga drug addict? Diyos ko Lord. Hair follicle drug test nga ito mga kababayan. Drug. Tsaka psychological test din mga kababayan. Parang ganito mga klaseng tao. Parang baliktad ang utak. Ayun na. Ayun na. What would happen? Because that's the history of the ICC. Okay. So parang so it will be different kasi iba yung acts for which he will be tried. Tama? Yes. Mukhang ganun ang lalabas ha. Alright. Isa pang question in my mind is bakit in-announce ngayon, which is not, di ba, the same thing that happened before kay Duterte. It was secret. Nagulat namin, di ba? I mean, there was talk and was trying to avoid it, nahuli siya. But bakit iba yung ngayon, style? Well, I don't know, number one, if even Remulla is authorized to disclose this. Pero yun na yun mga kababayan Inner circle yung mga demonyong yan mga kababayan. Kind of information. So, hindi ko po masigurado yon na, kumbaga, dapat ba niyang sabihin talaga. Pero kung sabihin na natin na talagang kalkulado yung pagsabi nito, siguro pandagdag ito dun sa hindi nga namumuo pero dun sa pag-aaway ng mga paksyon, Dutertes versus the Marcoses, tapos pagpapainit ng sitwasyon dito sa Pilipinas. At maiipit dito yung isa pang institution na ipit na sa ICI, di ba? Senate. Ipit na ipit yan sa ICI ngayon. Iipitin ngayon siya ng ICC because the ICI and then ICC is to believe what Bato before said, and diversionary tactic na naman ito. Senate President said that the Senate will shelter or give temporary refuge to Bato if a warrant of arrest is issued. Kaya medyo, naku. On the other hand, kung hindi ito authorized, kumbaga, kasi why the ombudsman? Ombudsman ang animal. Of all people, why not the executive? It should have been, if Remulla was the DOJ secretary, medyo mas mabigat para sa akin yon kasi he would have been one of the first ones to see that warrant of arrest. Pero in this case, kung sakaling unauthorized yon, then I would say it was unwise because even if Bato has already an idea that he will come up next, yung tanong na lang ay kailan? Naku, baka nag-e-empake na po yan ngayon. Naku. Ikaw, mag-impake ka na bago mag-2028. Pasan pa naman natin yan na may makalusot o makatakas. Pero, eto mga kababayan, sina Trillanes, sina Dilima, etong Muso mga kababayan, eto sa 2028, dapat maghimas rehas itong mga buwisit na to. May statement na ata siya na he's ready to face the charges and he hopes payagan siyang alagaan si dating Presidente Duterte. May ganun ba? Hindi ko pa po ngayon lang. Ngayon lang. Okay po kami dyan. Tapos, in fact, kung ganun din naman pala yung argument, sama niya na si Senator Bongo. Pati si Sara mga kababayan. Sa mga medical check-up ni Duterte noon. Sama na rin natin pwede ba, may plus one, si Senator Robin Padilla. Nakakatawa.
itsura mo nakakatawa. Anong kinalaman ni Robin Padilla, mga kababayan? Although nakulong yung tao, pero hindi naman sa ganun lang yan si Robin, mga kababayan. Pwede mo nang bastusin. Binastos niya, mga kababayan eh. Ikaw lang ang natatawa. Pero if I were Bato, sinabi ko na nga po ito noon sisimula. Payag kami kung kasama ka rin. Bartolina ka. Itong process na to para tapos na. I think it's that kind of person naman na to grip things by the root tapos talagang i-uproot niya matapos na to. Kaya if I were him, kung kahit may warrant o wala, magsasabit na ako sa jurisdiction ng court. Ikaw, ano ka, ulol? Ulol ka eh. Yan ang kaibahan, mga kababayan. Hindi ulol si Bato. Right. Anong tingin mo dun sa sheltering ng Senate? If it happens? If it happens, it would have to depend also if the accused or the subject of the warrant of arrest has a pending or existing challenge. Kasi, kung hindi naman po siya humaharap sa korte, tapos nagtago na lang sa ilalim ng saya ng Senate President or sa opisina ng Senado, talagang saya. Pero kung, ma-imagine ko pa, kung meron siyang final sa ICC at sinabing hindi dapat i-issue tong warrant of arrest. Kung sa atin, parang either motion to quash, motion to dismiss, yung he engages with the court, then maybe for a limited period, he could be protected. Pero kung sasabihin niya lang, Di bale, dahil pagdating ng 2028, malapit naman, mga kababayan. Ano ba ngayon? 2025. 2 taon na lang. Tapos na tayo sa mga bangag, mga kababayan. Diyos ko, graduate na tayo dito sa mga bangag. Panghaharing uri nitong mga makakaliwa, itong mga anti-Duterte, mga salot sa lipunan, mga kababayan. Naghaharing uri ngayon. Matatapos rin tayo dito. Oras na ng paniningil, mga kababayan. Hala sila sa buhay nila. Hindi ko yan kilala. OA naman yun masyado. So, ikaw, the Senate OA has ka. to check what is his engagement with the ICC. Yes. Baka lang kasi he's thinking na may immunity from arrest, no? But wala. Not for crimes more than 6 years yung penalty, crimes against humanity. Wala siyang kaso dito eh. Ang problema, ang sinusunod ng mga kababayan, sinusunod ng Senado is the law in the Philippines, Philippine law. Ang ICC wala nga niyang jurisdiction sa atin. Dito eh. So, plus, in the first place, legal regime yung nag-a-apply. I don't think ang jurisprudence natin will help him against yung sa ICC and the Rome Statute. No? So, sana hindi niya gawin. Oo, at saka technically po, even presidents, sa atin may presidential immunity eh. Even presidents are not recognized as immune from arrest under the Rome Statute. Yeah. It's, as you said, it's entirely a different legal regime. Paano nga ipaaresto? Na unang-unang, wala nga yung pulis ng ICC, mga kababayan. And then, umalis na tayo. Right now, wala nang jurisdiction. Paulit-ulit na naman, mga kababayan, ang kwento. Okay. Kasi yung reaction ng mga audience natin, tatakbo daw yan eh. Oo nga, naku. Pakatok naman po sa mga kapitbahay. Diba? Ano ba pwede, balandrahan? And if he does run, fugitive siya. Yes. An international fugitive from justice. Wow, international fugitive na. Of arrest na nga. And sige. would imagine, sige, we challenge you. Ano ha? Non-member state. Ito si Bato at saka si Bongo, mga kababayan. Ipilit nyo. Pati na si VP Sara. Sige, ipilit nyo yan para ma-shortcut talaga ang ma-shortcut ang termino ni Bangag. Trying to evade responsibility kasi, kumbaga, if you go to a non-member state na totally never naging member, kasi yung Pilipinas naging. Yun nga yung question dun sa jurisdiction challenge ni Duterte. Naging, pero hindi na ngayon. Sabi ng ICC, naging pa rin, naging member ka. Kaya, may obligasyon ka kahit paano. So, medyo, tagilid na siya doon. Grabe, no? Parang kiniliti talaga sila, mga kababayan, mga demonyo ngayon. Sara, kapag ikaw na ubusin mo ang NPA, Sara, ubusin mo. Pati na yung mga nagkukunwaring mga legal fronts na mga miyembro na makakaliwa, yung miyembro ng mga NPA, mga kababayan, dapat ubusin. If he stays in the Philippines is compelled to cooperate. Maybe he will go to a member state. Naku, baka magka-idea. To a member state which was never a member of the ICC. Ang second problem niya, Interpol. Oo. And it's very efficient naman, di ba? Efficient.
Yang Interpol mga kababayan, ano din yan? Wala din yan mga kababayan. Wala yan sariling pulis. Ang Interpol mga kababayan, umaasa lang yan. O, kagaya dito, umaasa lang yan sa pulis ng Pilipinas kung saan country mga kababayan. Member lang tayo. In short, nakadepende yan sa presidente. Lord. Yes, kasi po yung warrant of arrest, which I might emphasize, is an international warrant of arrest, not a foreign warrant of arrest. Medyo may kaibahan yun, no? Sabi ko nga kung sa basketball, parang FIBA versus NBA. Ang nag-issue ng warrant, FIBA, basketball. hindi NBA. Yung NBA, wala akong pakialam dyan. Kahit wala kami pakialam din sa'yo. Mga basketball players yan. Pero kung FIBA, may otoridad sila sa Pilipinas. Especially, naging member tayo. Okay. And how do you see the process ng pag-aresto sa kanya? Does this fall under extradition or? Oh, I would say no. Marami akong nakikitang nagtatanong pero sabi ko nga. Kasasabi lang ni Boying extradition eh. Hindi. Oh, wala na mga kababayan. Itong mga demonyong ito. Bending dalo na naman. Ako comment una kasi hindi. Extradition is a process between two states. In this case, it's between a supranational organization. Sige, debatehin mo si Boying. Sabi ni Boying, mayroong rules ang Supreme Court na nilabas. Ngayon, biglang mga kababayan, mayroon na daw bagong rules. Nadating pa naman yan. Organization, parang kumbaga, FIBA, International Organization. Shut up yung FIBA, hindi ito basketball. Ang humihingi kung saan member tayo versus a foreign state. Kung foreign yan, edi US o kaya China o kaya Japan. Kung volleyball naman tayo, di ba marami tayong mga Pilipinong nasa volleyball league doon. So, the difference of a foreign and international state is hugely different. Pag foreign state ang nanghihingi ng pag-surrender, extradition. Sa ICC as an international institution, sabi niya sa rules niya, ang tawag ay they will request for arrest and surrender. So, surrender. Arrest and surrender. In lieu of extradition. So, surrender na naman daw mga kababayan. Oh, ang surrender, kusang loob yan ha. Surrender ba yun? Yung ginawa kay Tatay Digong mga kababayan. Kidnapping. Mayroong remedy ang law mga kababayan. Ideally, he just turns himself in. Wala na ito mga kababayan. Kahit ano pang natin dito, reklamo. Yang ICC at ito sinabangag mga kababayan, nagkampihan na yan kasama nitong mga demonyong ito na mga makakaliwa na nasampa ng kaso. Nagkampihan na yan. Ano pang maaasahan natin? Well, yes. Na parang he walks into the ICC detention facility. Hi! Do I have a warrant? Tuwang-tuwa ang mga visit, no? I don't think he'll put up a fight na I think the time for drama is over. And I hope I'm right, di ba? Yeah, and he wasn't the one who said, sorry, pero it might trigger warning. He wasn't the one who said, kapag dumating yan, hindi ako pahuhuli ng buhay. Yeah. That was Duterte. Naalala natin, parang ganun yung banta niya eh. Nung time na yun, nandun pa siya sa Davao. It turns out, well, in a sense, things went... Kagaya lang din yan, yan nga ang punto, konti. Yung mga sinasabi ni Digong, papatayin kayo, ganyan. Kagaya lang din yan. It's hyperbole. Ito mga kababayan, ang kanilang ginagamit talaga na ebidensya, itong sinasabi ni Tatay Digong. Pero hingan mo sila ng mga kababayan na ebidensya na na talagang nagpapatunay na ginawa yan ni Tatay Digong. Wala. Yan mga kababayan. Lahat ng kanilang ebidensya, yung sinabi lang ni Tatay Digong mga kababayan. Non-violently. For Bato, he's been consistent na, ano ba yan? Basta haharapin ko yan. So hopefully, without any tip from him about being violent, na manlalaban siya, maluwalhati at mas maayos ang magiging pag-aresto at surrender sa kanya. Baka raw daw manlaban. Wala na sana yung manlaban. Ganyan. Although, visit, ikaw dapat manglaban konti. Paghuli sa'yo, panahon ni Sarah, manglaban ka dapat. Siya yung nakaisip nun. Sabi, pero siya nga nakaisip nun. Visit mga kababayan, no? Ilipat na natin itong nagpa-tweet times mga kababayan, sama ng Mitsura. Lord, hindi bagay sa'yo, animal ka, visit ka. Itigil na natin to mga kababayan. Di ba? Kadiri ka. Nag-feeling mga kababayan, feeling cute, nakakatakyut naman. Itsura Dito mga klaseng tao mga kababayan na mga ugali. Ito ang dapat nauuna na nakukulong mga kababayan. Wala na, nasira ng araw natin. Goodbye.